is a gift of God. Our bodies have been given us to use in God's service, and He desires that we shall care for and appreciate them. Welcome to Kaalamang Pangkalusugan. Good afternoon, Doc. Good afternoon. And good afternoon po sa atin pong mga manonood. Isa na naman pong episode ng atin pong pag-uusapan ngayong hapon pong ito. At live na live po tayo dito po sa Antipolo. Kaya kitang-kita niyo po ang maganda pong scenery, mga kaibigan. Kaya subaybayan niyo po kami, samahan niyo na po kami, at tayo po ay mananalangin kasama po ni Doc Tang. Let's pray. Ama namin Diyos, kami po ay muling nagbabalik ng pagkilala at pagpasalamat sa kagandahan ng kaloob ng aming Panginoon na kami ay naririto upang muling gampanan at bigyan ng tuon ng bahagi ng kahalagahan ng pangkalusugan na aming kilalanin, Panginoon, na kami ay pinagkalooban ng buhay ng aming tanging maibabalik ay kung paano kayo luwalhatiin at mahalin na aming makita, Panginoon, ang value ng regalo ng katawan. Maraming salamat at samahan kami at patnubayan, lalo-lalo ng mga viewers namin ngayon, Panginoon, hindi sa aming pangsariling kagustuhan, kundi sa kapamaraanan na marami ang makatunghay ng liwanag ng pangkalusugan at lahat kami, Panginoon, ay makinabang at makalaya dito sa pagkaalipin ng karamdaman. Pagpalain lahat kami, Panginoon, ngayong araw ng Sabat. Patawarin kaming lahat sa aming mga pagkukulang. Bendisyonan kami at lagi niyo kaming sumaybayan. Matago kami sa harapan ng aming Panginoon at kami maging karapat-dapat kaaya-aya sa inyong dakilang kalooban. Pagpalain kami lahat, Panginoon, sa aming pagpapatuloy sa programang ito sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Amen. Mga kaibigan, tama nga po ang pagkakarinig nyo. Ang buhay ay isang regalo mula sa ating pong Panginoon. Dok, ano ang pinagpapasalamat mo sa buhay? Una-una, yung hindi mo naman piniling lumabas ko sa mundo eh. Pangalawa, yung nalaman mo na, naintindihan mo na kung ano yung kasaysayan na ang Diyos ay lumalang ng sanglibutan at ng sangkatauhan na nagmimiari sa atin ay ang Panginoon. Alam mo yung word na you are belong to Him, that you are part of the, what you call it, property of God. Pa sa akin, isang napakalaking karangalan at katuwaan at kaligayahan na ako'y binilang niya sa mga tao na lumabas dito sa sanlibutan. And I'm more than thankful for it. And I know that God wants us to learn something, that we must be willing enough to recognize Him. And they call it, we must be grateful in anything that we enjoy. Yung buhay natin, yung family natin, yung kasiyahan natin, kaligayahan natin, lahat ng ating ginagalawan actually, sapat na ito para magkaroon tayo nung hindi kayang mabayaran ng mga bagay sa sanlibutan. Kaya ngayong hapon, ibig ko lang ibalik sa Panginoon yung papuri, pagpapasalamat at pagkakaloob ng hindi kayang mabanggit ng ordinaryong pananalita. Amen. Alam mo, Dok, nagpapasalamat din ako sa atin pong mga manonood kasi ngayong araw pong ito ay pag-uusapan natin ang isang panibagong topic na kung saan lahat tayo nakaka-relate. Sino ba naman ang ayaw magpasalamat sa ating Panginoon? Kasi buhay yun, di ba, Dok? Yung buhay natin, yung pagising natin sa umaga, may panibagong manok na titilaok sa umaga, di ba? Ganun lang ba kadali yun? Walang iniwan niya sa magulang, di ba? Sabi nga nung isang Adventist, sabi niya, kahit tadtarin pa raw yung katawan natin o ng anak, hindi kayang bayaran yung ginawa ng Panginoon sa atin. Yes. At ng magulang sa kanilang mga anak. Kaya bilang normal na meron tayong isip na binigay niya, yun nga lang na naalala ko yung hindi ko lang matandaan yung saktong kwentong to eh. Merong isang bata na lalaboy-laboy siya eh. Ginawa ng matanda, gutom na gutom siya, binigyan siya ng isang basong gatas. Nung lumipas ang panahon, itong matandang to na hospital. It happens na nagtaka siya kung bakit bayad na yung bills niya. Yung palang doktor, na binigyan niya ng gatas, naalala yung pangalan niya. Oh. At naalala pa yung mukha niya, na siya yung nagbigay ng gatas nung maliit siya. So, point natin, sa gatas pa lang yan. Hindi nalimutan ng doktor yung kabutihang ginawa nung
nung matanda sa Kanya. So ngayon tayo, mula pagkabata, binantayan tayo ng Panginoon. Ano ba naman ang hinihiling lang niya? Wala naman tayong may bibigay sa Kanya eh. Actually, lahat nasa Kanya na eh. Ang kapalit lang naman ang ibig ng Panginoon na ibalik natin sa Kanya. Kilalanin siya. You must be thankful and grateful enough to look back. Not to, what you call, di ba, ang hindi lumingon kung saan nanggaling ka. Ay, hindi ka makakarating doon sa iyong pupuntahan. Kaya ang gawain natin, alam mo pagka ikaw ay naging mapagpasalamat sa puso mo, ito yung isang bagay na mag-guide sa'yo para gawin mo yung part mo doon sa Panginoon na nagkaloob nito. Amen. Sa tao nga lang eh, gawan ka lang ng kabutihan, hindi mo makalimutan eh. Eh how much more pa yung ginawa ng Panginoon sa tao. Amen. Totoo, Doc, no? Sa atin pong mga manonood, ang topic po natin ay isang bagay na dapat po nating ipagpasalamat sa Panginoon kasi binigyan niya tayo ng 8 utos ng pangkalusugan. At yung topic po natin ay isang bagay na pwede nating pagsisihan at dapat nating pagsisihan. Saka lagi natin isipin, kanino ibinigay itong 8 loaves of health? Oh. Huwag naman tayong ma-prejudice. Balikan natin. 1860s. Ginising ng Panginoon ng isang babaeng walang pinag-aralan. 1863, nagsimula itong lifestyle diet ng vegetarianism. Hindi ba bilang Seventh-day Adventist, hindi naman binigay ito para itago mo. O kaya naman ipagmayabang mo, nakakaiba ka. Ang purpose nito, ibahagi mo naman sa iba. So ang point ko, talagang kailangan tayong maging, tawag dito, we must be proud enough. We must be energetic or even zealous to tell people that we have something for them. It's not just something that we are just keeping it for ourselves, but this is something to everyone. Na we are being chosen to be part of this a very special work. And this is why we are here, because we cannot just afford yung tinatawag na ganun lang ba kadali yun. Yung katulad ko na lang, for example, nalaman ko yung science of exercise. Na napakaganda pala sa katawan na i-move mo yung katawan mo. Eh palibasa, nakita ko naman sa akin yung ebidensya. Sabi ko, talagang didiscussing ko talaga ito. Yun na lang science of walking. Napakaganda ito sa metabolism. Ang ganda sa digestive system, ang ganda sa brain, ang ganda sa heart. All parts of the body are being benefited by it. And that's one of the 8 laws of health. Amen. And tanong, ibinigyan ka ng Panginoon ng regalo ng buhay, ano, sasayangin mo? Hindi. Dinesign ng Panginoon ng katawan mo para i-move mo. Tapos anong gagawin mo? Magmumukmo ka. Hindi mo gagawin yung bahagi mo. But anyway, ito yung isang bagay na sabi ko nga, talagang sobrang blessed tayo. Kasi we have yung tinatawag na antidote sa lahat ng uri ng sakit. Ito nga yung 8 laws of health. Amen. Thank you so much, Doc. Alam mo, Doc, may mga nagpapasalamat din tayong mga kaibigan na bumabati po sa atin pong programa. Katulad po nila Edmar Malyari. Sabi niya, Happy Sabbath po, Doc and Sister Gladens, watching from Florida Blanca, Pampanga. Katulad nila Kim Lee Tanso, Lea Recato Renara, Jean Mary Rivadeneira, Alpha Jaya Javier, Rax Kahigan, si Ozel Perdigueros, si Devin Ahahenyo, Rex Nessie Mariano, Tina Ascanio, at alam niyo po, binabati din natin yung masugid nating taga-subaybay, si Sister Charito Vidal Lumanog, na talagang galing siya sa ibang bansa, Dok, tapos umuwi siya dito sa Pilipinas, and we are so thankful kasi, Dok, sabi niya, alam mo, Sister Gladens, ang dami niyong natutulungan, ang dami niyong nababahagian nitong magandang pabalita regarding nga sa 8 laws of health. At alam mo, Dok, didiretso din tayo sa mga komento ng atin pong mga kaibigan. Sabi ni Sister Rose Arrogante, yung binati mo nung nakaraan, Dok, ang sabi niya, ay, Dok, si Pastor Arrogante po ay lolo ko, and I'm sad po kasi wala na po silang dalawa ng lola ko, but we'll see them in that resurrection morning. At salamat po sa pagbati, Dok. Lagi ko po kayong pinanonood dito kahit baligtad po ang mundo natin. So yung time zone kasi nasa ibang bansa siya. Tapos ito din, Dok. So di ka mag-anak pala niya, o pinsan niya, si Bing Arrogante. Yun, ayan. So Very binabati close po friend natin. ko siya. Ayun, ayan. Hello po sa inyo. And ito din, Dok, nakarelate si Sister Rose kasi sabi niya,
Ouch, Dok, tinamaan talaga ako, Dok. Kasi syempre, pag minsan, Dok, di ba, nandun tayo sa punto na gusto nating mag-vegetarian, pero yung mga kasama natin sa bahay ay hindi pa sila vegetarian. Mahirap po yung ganun. Pero pinananalangin po talaga natin, mga kaibigan, na magkaroon tayo ng united, di ba, sa ating pong sambahayan, na magkaroon tayo ng unity sa ating pong pagkain para maiwasan din natin ang pagkakasakit. At ito pa, naku, Dok, mukhang nakarelate din si Sister Rose kasi sabi niya, naku, Dok, madami ding swail ngayon dahil madaming mga nagdudusang tao dahil nga naman sa mga problema ng hindi natin pagsunod sa 8 utos ng pangkalusugan at sa cellphone. Yeah, Diba, Dok? pero ano naman yan, hindi pa naman huli lahat eh. Yes. Actually, lahat naman tayo nagdaan dyan eh. Pero ang importante, yung buhay pa tayo. Amen. As long as we still have this very special gift na we enjoy life, ay pwede naman tayong mag-turn around. Yes, ayun. At baguhin o diretsuhin yung linya. Di ba maganda yung sa end ng journey? Kung sa teleshare, doon tayo sa bida. Huwag naman tayong lumagay doon sa kontra. Opo. Ibig sabihin, kung dumaan man tayo doon sa palikuliko, naranasan ko din to, wala namang diretso ka agad eh. Pero ang point natin dito, since nga na meron tayong anchor o meron tayong tinatawag na sinusundan na tamang daan, ay habang may panahon pa na hindi pa dumarating yung pinakadulo, ay magbagong buhay. Amen. Thank you so much, Doc. Ito pa, meron pa tayong isang kaibigan na talagang nagsasabi po, nag-iimbita hindi ko po sure kung babae o lalaki ito, sabi po ni Al Maktoum kay Kimberly Gatchalian. Ako, hello po sa inyo. Sabi po niya ay, manood ka mula sa simula hanggang sa matapos ang programa dahil kailangan mong tapusin ang programa ng Kaalamang Pangkalusugan. O, di ba? We praise God for that. Salamat po ng marami, Al Maktoum, sa inyo pong pag-invite po sa inyo pong mga kaibigan. Actually, professing or claiming that we know so much, but what we know is just this simple thing, especially in the area of healthy living. We know that it might probably be a big help, especially for people who needs to be reminded. Yes. And I believe that this is something very interesting in our time today, especially seeing so many people who are suffering and even experiencing so many traumatic type of experience, especially in undergoing with that kind of different disease, especially yung mga may edad na. So we are here purposely to give you hope, to give you a reason why we are here. Na magkaroon tayo ng kakayanan para magtulong-tulong tayo. Lalo na, kaya lagi ko nababanggit kung lahat ng Seventh-day Adventist ay manunood dito. Marami lalo mga tao yung mabe-blessed. Amen. Na hindi naman kailangang maghirap pa sila dahil nandito lang naman talaga tayo. Pero ang prayer ko nga, bakit yung iba na mga wala namang kahalaga-halagang mga kung ano-anong pinanunood dyan? Daan libo, milyon yung viewers nila. Samantalang tayo naman, kahit paano, may value naman itong ating pinag-uusapan. And why not just wake up all the members of the churches, Seventh-day Adventist people, all over the Philippines? Why not just do something for it? Why not gumising tayo, wake up? Yun yung sabi ng ating propetisa, kailangan natin magkaroon ng true revival and reformation in every ranks ng iglesia. At itong revival na ito, ang unang-unang in-emphasize ni Ms. White dito, yung health reformation. Amen. Na ito yung ating binibigyan ng daan. Ginigising lang natin. Sabi nga ng ating propetisa, yung 10 virgin parable. Tulog eh. Opo. Kailangan gumising. Bakit? Yan ang kinatatakutan ni Satan eh. Kaya ang isang gift ko lang na, alam ko marami tayong mga viewers na mga hindi kasama sa loob ng churches, masasabi ko na kahit ang Adventist ay merong kahinaan, may mga problema, naniniwala ako na ito yung iglesia na ginagamit ng Panginoon para tapusin ang gawain. Bibigyan ka ng example. Ano, Dok? Gusto ko yun Nakita ng malaman. ating propetisa. Kung hindi ako nagkakamali, sa 1SM 126, hindi ko lang saktong mind, na magkakaroon ng true revival ng reformation, pinag-aralan ang konteksto nito. Sa Seventh-day Adventist mangyayari ito, hindi naman sa labas. Pangalawa, yung kinatatakutan ni Satan na magising ng iglesia, tayo yun. Takot. Kasi alam niya na merong gagawin ng ang mga true members sa loob. Alam natin maraming tears at maraming subordination sa loob. Pero hindi pa tapos ang laban. Pangalawa, yung nakita ko yung prophecy ni Ms. White sa medical ministry o missionary, medical evangelism o medical missionary work. Ito ro yung tuloy-tuloy, hindi magsasara. Pangalawa, doon sa loud cry,
Sa page 15 ng 5T, kung ako nagkakamali, part ito ng ikatlong pabalitang anghel. Amen. Ngayon, ang tanong dito, during the loud cry, dala-dala, kaakibat, itong 8 laws of health, itong tinatawag na health evangelism. Ang point dito, nakita ni Ms. White sa 775 ng Council on Diet, maraming quotations sa medical evangelism, na itong mga wellness natin, gagamitin ng Panginoon. Sino bang may mga wellness all over the world? Alam ba na nabuksan ang isip ko dito? Nung umatin ako ng General Conference during 2015, dito sa San Antonio, Texas, naging isa ako sa delegado doon Kaya naging thankful ako doon. Nakita ko na napakaraming wellness center all over the world na nagpo-promote ng 8 laws of health. Amen. Sino yung tatapos ng loud cry? Seventh-day Adventist pa rin ang merong wellness center. Nakikita ko maraming separated brethren na iniisip nila na wala na ang churches. Pero ang tanong, kaya ba nila magbukas ng mga wellness center all over the world? I'm sorry kasi marami tayong viewers na mga non-members sa loob. Pangalawa, ang tanong, sino ba nagpiprint nito? Tayo. Ng Step to Christ? Tayo. Sino bang may publishing house all over the world? Seventh-day Adventist. Kung magsisimula ka lang ngayon, baka abutin ka na ng end of the world, hindi mo pa natatapos ang gawain. Yes. Kaya doon sa mga kapatiran natin, na minamahal naman namin, why not just consider na hindi pa tapos ang mediations ni Jesus in the heavenly sanctuary. Tanungin kita. Ano, Dok? During the time ng Israelites, kasama bang heathenism dito? It was purposely for Israelites during the time. At nung ang Panginoon ay pinako sa krus, natapos ba? Hindi pa. God still working in behalf of God's people in His mediation doon sa second apartment. Ngayon ang tanong, kanino nakatuon ito? Hindi ba sa ating Adventist tayong unang hahatulan? At during the loud cry, yung tumanggap ng latter rain at nagkaroon ng sanctification o nagpakabanal, di ba sabi doon sa Testimony Volume 5 to 14 na lahat doon ng defect ng character should be overcome bago natin tanggapin yung seal of God at yung latter rain. So kanino ina-address ito? Kaya nga Testimony Volume 5, Testimony to the Church, Seventh-day Adventist people. Ang point dito, bakit marami nakita ni Ms. White? Kanino ina-address ulit? Early Writings, page 71. Many were neglecting their preparation so needful. And in the time of refreshing and the latter end, they found them not ready or unprepared. And at the end of the chapter, pinaliwanag yung reason. Ang point natin dito, kanino ina-address ulit ito? Sa atin. So, ibig sabihin, kung marami man yung mga hindi handa na aabutan, may handa. Amen. Kaya ang point, hindi pa tapos ang mediation. Wala pa nakakaalam kung sino yung 144,000. Yes. Kaya kung sasabihin natin na sila yung kabilang sa 144,000, hindi pa natin alam kung sino yung naka-overcome ng katulad ng karakter ng Panginoon. Hindi ba when the character of Christ perfectly reproduced within God's people, then He will come to claim them as His own? Yes. Sa our High Calling 154, binindicate, papatunayan ng Panginoon in honor to Him na may mabubuo sa loob. Ito yung bubuuin natin. Pero ang point dito, malinaw rito. Yung tinatawag na pagpapakabanal. Bago tayo pumunta rin sa, basahin mo yan, yung dalawang. Ang point dyan, yung talagang gawain natin ngayon talaga ay kung paano maabot natin yung tinatawag na product o yung tinatawag na essence ng gospel na binanggit doon sa 31 ng Council on Health, na yung restoration. Go ahead. Sa ating pong mga manonood, basahin po natin ang nasa page 57 ng Councils on Diet and Foods. The Spirit of God cannot come to our help and assist us in perfecting Christian characters while we are indulging our appetites to the injury of health and while the pride of life controls. All who are partakers of the divine nature will escape the corruption that is in the world through lust. It is impossible for those who indulge the appetite to attain to Christian perfection. Imposible. Yung mga hindi kayang pigilin yung kanilang panlasa. Kaya ito yung the strongest appetite. Basahin mo dun dito sa likuran. Ang sabi dito, hindi biro ito Kaya napakagandang mapaalalahanan tayo. The controlling power of appetite.
pag pala yung appetite yung napagtagumpayan, you can overcome all the rest of the temptation. Go ahead, you read it. Ayun. Basahin naman po natin sa page 163, the same book. The controlling power of the appetite will prove the ruin of thousands when, if they had conquered on this point, they would have had moral power to gain the victory over every other temptation of Satan. But those who are slaves to appetite will fail in perfecting Christian character. The continual transgression of man for 6,000 years has brought sickness, pain, and death as its fruits. Kaya kung sumabit ka sa appetite o panlasa, huwag ka nang mangarap. Kaya nga meron tayong rules eh. Kaya nga si Daniel, sinampulan na nga tayo eh. Ipinatunayan niya na talagang na-overcome niya yung part na yun. Alam mo ba pag na-overcome yung appetite at natuto ka ng mamili ng kakainin mo, naiiba yung galaw mo eh. Naiiba yung katawan mo, naiiba yung itsura mo. Yung lakas mo. Kaya to be honest with you, yung tinatawag na you have to practice of what you teach. You teach. You walk the talk. You walk the talk. Yun. Hindi biro ito eh. Yes. For example, nagtuturo ka ng pangkalusugan, eh may sakit ka, o may maintenance ka, may high blood ka, o kaya naman sobrang dami nung nakakargad sa iyong harapan. Siguro ang point ko, kasi naranasan ko yan eh, talagang titingnan ka mula sa paa hanggang ulo eh. Kaya sabi ko nga, wala namang masama dito. Dahil kailangan nating maparami rito yung tinatawag na magpapadala nitong ganitong katotohanan. Kailangan talaga malaman natin talaga, alam mo ba ang number one na pinakamatibay at pinakamalakas at makapangyarihang pandaraya ng kaaway ay yung tinatawag na dayain tayo sa panglasa. Yes. Ginamit na niya yan nung una pa, kay Adan at kay Eva. At ginamit din yan sa wilderness, sa ating Panginoon, at kay Esau. At marami sa Israelita, nang sila'y nasa wilderness na, nang ipinasok ng kaaway ang panlasa, mas pinili nila ang alin? Ang karne. Just imagine that. Kaya kung sasabihin nila, hindi part ng requirements ng Panginoon yung tinatawag na dietary measure, eh, nagkakamali sila. Ito yung pandaraya. Hindi kaya pwedeng dayain ng ibang doktrina. Kahit pasukan ka ng Tunis. Kung alam mo yung Godhead, at kabisado mo yung ating fundamental belief, hindi ka madadaya ng Tunis. At hindi ka rin madadaya ng save, always save. Yes. Pero ang mabigat na pandaraya ay pagkain. Diyan tayo dadalihin. Lalo-lalo na yung mga nagpipilit na makarating doon sa lugar na ating ipinangako ng Panginoon nating pupunta. Napakagandang pag-usapan. Dahil ako'y naniniwala na we are living in the last days. We are getting close to that final place that God is preparing for God's people. And I believe that it is really a high time for us to continue talking about the importance of this proper way of preparing God's people in this closing time. Kaya nga napakahalaga na malaman natin yung ano ba yung pamamaraan ng kaaway. Kung paano atakihin at sirain ang ating kalusugan at kung masira ang kalusugan, ano ang nangyayari? Ang karamdaman ay dala ng kaaway. Kaya didiscusin natin mamaya ano itong pangapandarayang ito ng kaaway, pagkasakitin ka. Bago tayo pumunta sa ating final subject, dito sa page 52 or 54 ng Helpful Living. Eh, ang sabi nga, inuulit-ulit ko lang ito kasi napakahalaga talaga na ma-remind tayo eh. Dito sa Helpful Living page 54, siguro bigyan lang natin ng konting daan. Na ang sabi, a diseased body affects the brain. Alam natin na itong tinatawag na utak ng tao, dito yung area na pinagdadausan o pinanggagalingan. Kaya nung napag-aralan ko yung tinatawag na master glands, kung ating titignan itong tinatawag na brain ng tao, ito yung area na number one na, ikaw ba kunyari may giyera? Ang unang titirahin mo yung tinatawag na pondo ng talino na nagmamando sa sundalo. At kung nasaan yung kanilang lakas o puwersa ng kanilang gagamitin na panglaban nila, yun yung atakehin mo. Ito yung atake ng kaaway. Kaya kung ang pag-uusapan natin ng pandaraya, alam ng kaaway, matalino yan. Ang gusto ng kaaway, pumasok ang karamdaman. Tanong, nadaya ba ang tao? Oo, Dok. Tingnan mo ngayon kung gaano karaming may sakit na may maintenance. Huwag na lang sa labas, sa loob na lang. Tingnan mo, mag-interview ka. Halos lahat may sakit. Ang tanong,
Kalooban ba ng Panginoon na magkasakit ang tao? Hindi. Kaya ang sabi dito, a diseased body affects the brain. With the mind, we serve the Lord. All should guard the senses, lest Satan gain victory over them. For these are the avenues to the soul. Ang mabigat dito, doon sa pinag-uusapan natin na perfections ng character, na pinaka-essence ng gospel, patutunayan kasi ng Panginoon na yung tatanggap ng huling ulan, ito yung nagkaroon ng tinatawag na overcoming spirit. Yun talagang na-develop nila yung, ito yung merong langis kasalad. Ito yung merong damit kasalad. Na binanggit doon sa Matthew 25, the 10 virgins. Alam mo yung Matthew 24, matapos ipakita yung palatandaan ng second coming? Yes. Isinunod yung parabola sa fig trees eh. Saka yung 10 virgin parable eh. Yung Matthew 25 eh. Tapos lahat may langis. Yung 5 ang tawag, I'm sorry Wise. Yes, that's right. The 5 foolish virgins and then the 5 wise virgins. Ang masama doon, puro may langis. Pero kulang yung iba. Pagdating ng time na nagsandelo, magkakagulo ang Seventh-day Adventists all over the world. Diyan malalaman ko sino yung may langis. Kasi ang sandelo, ito yung maintindihan na kung sino talaga yung tinatawag na handa na tumayo sa katotohanan. Ang sabi pa rito, it should ever be kept prominent that the great object to be attained through this channel is not only health, but perfections and the spirit of holiness which cannot be attained with diseased bodies and minds. So pag pinag-usapan natin yung preparation for the final events or preparation for the final coming of Jesus Christ, kailangan talaga na may overcome natin. Talagang karamdaman, dapat talagang pag-usapan natin. Number 1, ibig kong bigyan ng point, na imposible pala na makaabot ng kasakdalan ang isang tao na mayroong karamdaman. Ano ang isa sa number 1 na nakakadulot ng karamdaman? Alam mong number 1 ngayon? Ano to? Insomnia. Yun. People don't even know that this particular thing that happened not only in the country but all over the world, it's just like wildfire. Mag-interview ka, karamihan ng tao, walang natutulog ng alas 9, alas 10 ng gabi. Kaya nung napag-aralan ko yung circadian cycle, alas 9 pala dapat tulog ka na. Yes. Anong ginagawa ng mga tao ngayon? They are just ruining their own health by not even knowing it, the value of this given gift. Go ahead. Alam niyo po mga kaibigan, sleep is as important just like our dietary lifestyle. Kasi sasabihin natin dapat healthy yung kinakain ko. Pero how about our sleep? Kasi kailangan din natin ng rest and that is part of the 8 laws of health. Number 1 is nutrition, number 2 is exercise, water, sunlight, temperance. After the temperance is air, and then after air, rest. Kasama dun yung sleep. And then the last T is trust in God. So ibig sabihin pala, kung kulang yung 8 laws of health na ginagawa natin at sinusunod natin, hindi po tayo magiging malusog at hindi po talaga tayo nakakasunod sa atin pong Panginoon. Ganun pala yun do. Kaya matindi yung violation talaga yan eh. Yung akala mo, kahit anong oras na lang mo gustong matulog, okay na. At meron namang gustong matulog. Pero talagang may problema sila. Doon sa pituitary glands. Anong tamang pronunciation? Pituitary glands. Yeah. Ayun. Alam ba, ito yung pinaka-area na nagpuproduce ng tinatawag na, kung di ako nagkakamali, yung tinatawag na melatonin. Para makatulog ka. Yung problema, pagka ikaw ay masyadong na-expose dito sa mga stimulating type of food and drinks. At the same time, naging exposed ka sa maraming gadget and so on. Kung pagkamisan ay nagkakaroon ng breaking or tinatawag na violation doon sa area na yun. Yes. Alam mo kaya doon sa mga may edad na katulad ko, normally kami medyo nakukulang na dyan sa melatonin na yun. Yes. Kaya nauso yung melatonin supplement. Ayun. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, nais din po namin na ibahagi po sa inyo yung study po na binigay po ng Harvard Publishing Health, and it is insomnia is actually defined as difficulty getting enough sleep or trouble sleeping without interruption, and it is classified as chronic when it happens almost every night,
for at least 1 month. Ibig sabihin, malala na pala ito kung sa isang buwan ay lagi ka nang nahihirapan matulog. So, ibig sabihin, meron ka ng chronic insomnia. And also, it can be related to a medical or psychiatric illness that can be caused by mental stress or excitement, or can be caused by our daytime and bedtime habits. Ibig sabihin, choice din ito, Dok. Yung pagtulog natin ng maaga at pagtulog natin ng late, mga kaibigan, ay tayo po ang rason kung bakit meron tayong ganito. At according to Mayo Clinic, Doc, sabi dito, you may still feel tired when you wake up. Isa yun sa mga simptomas. Ibig sabihin, kahit nakatulog ka na daw po ng maayos at pagkagising mo naman ay pakiramdam mo ay pagod na pagod ka pa rin. Ibig sabihin, meron ka ng insomnia. At insomnia can sap not only our energy level and mood, but also our health, our work performance, and quality of life. Ibig sabihin, kapag pinag-usapan natin, Dok, yung quality of life, ibig sabihin ba nito yung longevity ng buhay natin? Yung pagkakaroon natin Actually, ng one of maayos the na buhay? fastest, deteriorations ng body ay nanggagaling ito sa lack of sleep. Yes. If you want to die faster, hindi ka mapagkatulog. Kaya ito yung ating napakagandang bigyan ng daan. Medyo mahaba-habang topic ito eh. Yes. Pero sa totoo lang, naging napakalaking negosyo itong tinatawag na sleeping formulang to eh. Talagang marami yung hook dito eh. Yes, lalo na, Dok, nung during pandemic na ang dami pong stress. Dahil lahat tayo ay, most of us nag-work from home, most of us hindi tayo makalabas ng bahay, nasa loob lang tayo ng bahay natin. And also, last September 2022, the American Academy of Sleep Medicine and the Sleep Research Society under Centers for Disease Control and Prevention states that the recommended sleeping hours for adults is 7 hours and up. While sa children, kailangan daw po ay mas marami. So kung 7 to 8 hours yung sa adults, kailangan 8 to 9 hours and above yung hours ng sleep ng atin Yung mga bata ngayon, nakikipagpaligsahan sa mga edad na eh. Yes. At ito pa, Dok, no, sa atin pong mga manonood, merong dalawang klase ng insomnia. And this is yung kanina nabanggit natin, the chronic insomnia. Pero unahin natin, mga kaibigan, yung short-term or the acute insomnia. Ibig sabihin, many adults experience, for sure tayong dalawa, Dok, nakaka-experience nito. Last for days or weeks, ibig sabihin, hindi pa siya months. Days and weeks pa lang. And then, the result of stress or a traumatic event. Example, kunyari, may nangyaring aksidente o kaya merong problema na nangyari tapos lagi tayo nag-iisip. So, that's one reason bakit tayo nagkakaroon po ng acute insomnia. And then, the second type of insomnia is the long-term insomnia or the chronic insomnia that lasts for months. Kaya pala, Dok, ang hirap pala ng ganito, Dok. Lalo pa kung taon pa, alam mo yung makikita mo sa balat mo eh, madadry up siya. Yes. Tapos yung mata nila parang namamaga. And then yung kanilang energy level, kung tawag ni chronic fatigue syndrome, pero hindi nila alam, cause yan ng lack of sleep. Yun. At yung tinatawag na karamihan ng mga degenerative disease, related pala dito yan. Sabi nga nila, bakit na ako na rheumatoid arthritis, carpal tunnel syndrome? Nagkakaroon ng mga ganong nararamdaman. Hindi nila alam any material, especially nutrients and minerals and so on, ay nagkakaroon ng problema sa process of assimilation pagkakulang ka sa pagtulog kasi wala nga enough metabolism, wala nga enough na pantunaw para i-digest yung kinain mo. Halo-halo pala yan. Magkakadugtong pala lahat ng yan. Kaya kailangan talaga, kompleto talaga yung tinatawag na Ricardo. Kumbaga sa pagluluto, dapat malaman mo na talagang kailangan magampanan at magawa ng paraan na may overcome natin ang yung tinatawag na yung hindi tamang oras ng pagtulog at kulang sa pagtulog. Yes, ayan. At saka alam niyo po ba, mga kaibigan, we don't have to put up sleepless nights. Ibig sabihin, hindi naman natin kailangan na tuloy-tuloy na wala talaga tayong tulog kasi everyday pwede po natin baguhin yung ating pong sleeping pattern. Nasa choice pa rin po natin. That's why God gave us the freedom to choose. And that is choosing the 8 laws of health para mas maging malusog po tayo at makasunod po tayo sa kung paano po tayo ginawa ng ating pong Panginoon. Also, Dok, alam mo, gusto ko tong i-share, no, from Councils on Health, mga kaibigan. The law of temperance
must control the life of every Christian. God is to be in all our thoughts. His glory is ever to be kept in view, and we must break away from every influence that would captivate our thoughts and lead us from God. We are under sacred obligations to God so to govern our bodies and rule our appetites and passions that they will not lead us away from purity and holiness or take our minds from the work God requires us to do. So Doc, pinag-uusapan na natin na mahirap pala kapag meron tayong acute insomnia or meron tayong chronic insomnia or short-term insomnia or long-term insomnia. Doc, ito na ang pag-uusapan natin. Ano ba yung mga simptomas ng insomnia? Isa yan, sa parang hirap na hirap kang gumawa ng antok o tulog. Yun, di ka Naiinis ka makatulog. na, gusto mo na matulog pero Hindi ka pa rin makatulog. ayaw talaga eh. Kung minsan, sa inis naman ng iba, masyadong ano tawag dito, yung impatient pala. Yung walang tiyaga. Yes, Bubuksan na lang ang ilaw at bubuksan na lang yung cellphone. Eh di lalong problema. Yung, nagising ka lalo. Kaya lang, hayaan mo lang. Kung talagang di ipikit mo na lang. Kung di ka makatulog, kaysa naman sa buksan mo pala yung ilaw, di lalong ginawa mong worse. Saka yung pagising sa gabi. Yun. Yung Example, kapag kunyari, Dok, di ba, uminom tayo ng napakaraming tubig sa gabi, tapos gigising tayo dahil nga naiihi na naman tayo. That's why we are advising, even the medical professionals, we are advising po na kailangan konti lang yung iinumin natin na liquids kapag tayo po ay matutulog na para hindi po tayo iihi sa gabi at hindi po masisira yung ating pong sleeping pattern. Okay. So ano pa Dok, yung ating pong mga simptomas? Ito na, maraming pagising, pagod. Hindi ba dapat pagising ka, active ka na? Yes. Dahil may lakas. Nakapahinga ka ng... ako nga, pag mag-gym sa umaga, lakas ko eh. Mas gusto ko ngayon mag-gym sa umaga eh. Kasi pag sa hapon na, medyo pagod eh. Yes. Kaya ang gusto kong workout o yung pag-exercise yung umaga. Saka kailangan talaga na matanggal natin kasi cause ng irritability ito ng word na anxiety. O depression. Ako, alam naman natin yung, di ba tinapik natin yung anxiety? Yes. O yung depression. Talagang damay ang liver mo, damay ang kidney mo, damay ang puso mo, ang brain mo. Talagang grabe ang epekto nito. Kaya talagang pag kulang ka sa tulog, talagang ito yung magiging problema halos ng lahat ng mga tao. At saka nahihirapan sila mag-focus, not paying attention, tsaka nakakalimot madalas. Yung parang feeling mo may demensya ka na, ang bata-bata mo pa, no? Ganun po yung pakiramdam. Maraming problema, na aksidente, na untog. Yes, totoo yan, Dok. Lalo na pag nagdadrive nagdadrive. Yeah, kasi walang focus eh. Kailangan talaga sa tao yung relax ka. Normally, nangyayari ito pagka tayo masyadong, yung bang, kung tawagin, sobrang busy ko, no? Hindi magkaroon ng bigyan ng time sa katawan. At tayo ilagay sa tamang proseso yung kanyang lugar na kanyang dapat lagay niyang ginagampanan. Yes, ayan. So, ilan lamang po yan mga kaibigan sa ating pong mga simptomas ng insomnia. Now, Doc, pupunta tayo sa ating pong mga manonood. If you have your pens and your papers, pwede niyo po itong i-take note. Dahil magkakaroon tayo dito ng question and answer ngayon at titignan natin kung nandun ba sa checklist yung mga problema na ito sa atin po. So this would be a personal question mga kaibigan. So sabayan niyo ako kasi ang tatanungin ko dito si Doc. Ready ka na ba, Doc? Yeah. Ayan, okay. So simulan natin para ma-diagnose natin, para malaman natin kung, teka lang, may insomnia ba ako? So let's start. Doc, ano yung sleeping history mo? Late ka ba matulog? Maaga ba matulog? Normally, siyempre, gawa nung nagdinegosyo ako nung araw, siyempre, sa tagal ba naman, pagka marami kang mga iniisip, ganyan. Kuminsan, hindi ko masyadong nababalyo nun eh. Kuminsan, 11, gising pa ako eh. Yun. Pero doon ko na-realize na mali. Kaya maganda yung, malaman mo rin yung limitasyon mo. Na hindi naman ko, paano kung nag-health lecture ka, tapos ikaw naman mismo. Ay, paano kung tamaan ka ng karamdaman? Katulad nga nung alam natin, di ba? Nabalitaan ko yung namatay na si Ernie Baron ba yun? Hindi ba health ang kanya? Yes. Pero hindi ba parang di magandang tingnan na nandun ka sa area ng pangkalusugan, lalo na natural, tapos hindi mo na-enjoy yung regalo ng benepisyo nung yung ibinibigay. So ang pinopoint ko dito, matapos nating malaman na hindi maganda pala, ang hindi tamang paraan ng pagtulog, eh nakukorek naman. Yun naman ang maganda. Ayun. May good news naman lagi. Ang mahirap lang yung
tinanggap mo na. Yes. For Hindi mo example, pinili yung maganda. Kumbaga, kaya binabanggit ko to. Sabi nga, Dok, bakit ang ganda ng katawan mo? Ba't ganun? Eh, hindi naman talaga mangyayari ito kung wala kang gagawin sa sarili mo eh. Ang pinopoint ko dito, sa edad ko na, siyempre, pumupunta na tayo sa line of 70. Hindi naman magtatagal na, doon na rin ang punta. Hindi ba isang nakakahiyang bahagi yan, lalo na sa mga kabataan, na edad mo 30, 40, tapos ang laki ng iyong katawan. Yes. Lalo na mga kabataan, lalaki ng tiyan. So itong hamon to eh. Ito'y hamon na hindi naman common, meron ka na niyan, end of the world, na ang importante lang, lagi mong isipin, pwede mong baguhin ang iyong katawan. Amen. Pwede mong makuha yung tinatawag na ideal. Yes. Na yun yung goal ko. Na hindi naman common may edad ka na, para bang hihinto ka na, no way. Walang edad-edad dyan. Ang pinag-uusapan dito, kung willing ka. Oh, yun. Na, kung willing ka mawala ang insomnia mo, mawawala yan. Pero pag wala ka ng pakialam sa katawan mo, kung ano yung ginagawa mong mali, itinutuloy mo, ito yung tinatawag na they will not enjoy their health. Ayun. They will suffer, to be honest with you. Yes, Doc. Alam mo, Doc, halos nasagot ni Doc yung tatlong sunod-sunod na question. So, iisa-isahin ko lang po mga kaibigan. The first question is, what is your sleep history? Okay? The second question is, have you ever had sleep problems in the past? At yun yung nangyari kay Doc nung nagbi-business pa siya. And then the third question is, what time do you go to bed? So, nabanggit ni Gusto Doc kong sagutin. mga 11. Sige, Alas Doc. 8, umihiga na ako. Ayan. So before, kanina nabanggit ni Doc, 11 nung siya ay nagtatrabaho pa. At ngayon naman ay alas 8 Alas 8. nakahiga na. Saka namimiss ko yung 8. Ayun. Kasi nalagyan ko ng time. Yun. Ako, praise God. Ayan Patay po. lahat, madilim na madilim yan. Yun, para at least, di ba, nagpo-produce ka na ng melatonin mo. Okay. So ito naman, the fourth question, mga kaibigan, how long does it take you to fall asleep? Nahirapan ka ba, Doc, matulog? Depende. Napo-sleep akong mabilis pag nagpagod ako maghapon. Ayun. Kaya talaga nakakatulong kapag meron tayong activities every day. Okay. Saka nakakatulong magbasa ng Biblia. Amen. Totoo din. Yeah. So, ito pa mga kaibigan, the next question is, how do you feel when you wake up? Eh, syempre, pag maaga ka natulog, for example, yung mga edad namin ito, hindi naman ako lang. Pag nakatulog ko ng 8:30 ng gabi, kung minsan 2:30, nagigising na kami. Okay, ang aga nun, Dok, ha? Sobrang aga. May binilang ko ngayon yan. From 8:30, Hanggang 2:30. ilang oras yun? So, sabi 9, 10, 11, 12, 1, 2, 2:30. So, 6 hours. Alam mo ba na sangayon sa pag-aaral, time is 2 yan. Aba. Pero pag natulog ko ng 11, 12, yung lungs mo, yung kidney mo, yung liver mo, Naku, walang repair. walang repair. Yes. Kaya gusto ko yung bonus. Kaya pag, Gusto mo yung may times 2. pag nagising ako ng 2:30, alam mo ginagawa ko ulit para magbabasa ako ng... Kasi Bible. madaling pumasok sa isip eh. Yes, nakafocus ka nun Nakapokus ka ron eh. Maya-maya, bigla na napapagod yung mata ko. Hindi dahil lang sa inantok ako sa binasa ko. Siyempre yung mata, Napapagod din yan. Gusto rin niya uling antukin ka. Yun, doon ako uli nakakatulog. Ayun. So mga ang ganda. 3:30, tulog na naman. Gising Mga 6 na yun. Ayun. Okay na nun. Pero I feel really good. Ayun. So, ibig sabihin, nasagot din ni Doc yung question na gaano katagal, how long do you sleep? So, ibig sabihin, yung 6 hours tapos plus... Gusto ko yung bonus eh. Yes. Natulog ko na maaga, may bonus. Oo, ang totoo yan, Doc, di ba? Iba talaga kapag may sapat na kapahingahan sa atin. Saka huwag nilang hawakan ng cellphone. Talaga yung Totoo. cellphone na yan, may panira ng tulog yan. Yes. Dapat kung ano lang yung office hours na Saka transaction, never doon kumain. lang. Alam mo, sikreto ko, Ano, Doc? hindi na ako kumakain ng... Hapunan. Yeah. Ayun. Kasi At least, parang hindi na digest. meron tayong good news. Yes. Saka nanggaling yan sa Panginoon kay Ellen White. Totoo. Yung tinatawag na twice a day. Yes. Eh, ginamit naman nila. Manong sabihin na lang na kay Ellen G. White nanggaling, ginamitan pa ng intermittent. Eh, nabasa naman nung mismong naglagay na yun. Totoo. Sumikat siya. Paano naman yung original na pinanggalingan? Ayan, okay. So, Yun ang problema ng iba eh. Yung magbabasa sa Espiritu ng Pangula, tapos gagawa ng ibang terminolohiya para palabasin na sila yung sikat. Hindi na uso yan. Importante ngayon, itayo natin kung sino yung pinanggalingan ng katotohanan. Yes. Ang Eight Laws of Health, Seventh-day Adventist ang pinagmulan niya. Totoo po. Ayan, maraming salamat, Doc. Ito pa, mga kaibigan, natapos na tayo dun sa first set of questions. Meron tayong second set at may third set tayo, mga kaibigan. Kaya handa na ba kayo? Ito po ang sa atin pong second set of questions. Doc, where do you sleep? Kasi, alam niyo po, mga kaibigan, our environment has something to do with our sleeping pattern or yung ating pong mga pagkatulog natin. Nakakatulong daw pala ang environment. So ang tanong ko, Doc, kasi halatang-halata naman, mga kaibigan,
Dok, saan ka ba natutulog? Siyempre, yung merong sapat na oksihina. Ayun, Na oxygen. kung tawagin ay negative ion. Kasi nagpapaganda ng pakiramdam yan. Saka pangalawa, kung pag-aaralan natin yung nitric oxide, ay ito yung nagpo-produce na pagpasok ng oxygen sa ilong. Ito yung number 1 na karamihan ng may mga problema na pag nagkulang ka dyan. Another topic to na marami yung nagkakaroon ng pagtaas ng blood pressure, nagkakaroon ng degenerative diseases, especially diabetes and so on. Na sa ngayon sa pag-aaral, lahat ng mga may problema sa pagtulog na hindi nakakakuha ng nitric oxide nito ay nakakasakit. Yun. Kaya blessed talaga yung mga mga nasa probinsya. Amen. Lalo na yung maraming puno sa paligid nila. Totoo. Kasi mas maraming oxygen dun. Yeah, depende sa choice mo. Kung gusto mong pumunta sa mga magulong lugar, mausok at maraming building, tanggapin mo na talagang kung magkasakit ka, yun yung resulta. Yes. So ito naman, Dok. Naku, tinamaan ako dun mga kaibigan. Ito naman. What is the temperature, amount of light, and the amount of noise doon sa tinutulugan mo, Dok? Maingay ba? Madilim ba? Maliwanag? Madilim yung tinutulugan ko. Ayun. Saka medyo talagang napapaligiran ng pine trees. Ayan. So Na talagang malapit malamig. dun sa Tagalog, malapit dun sa kwarto. Ayun. Siyempre, choice ko ito Mhm. Pinili ko at talagang sinisiguro ko na talagang relaxing. Ayun. At sigurado ko yung kobre kama ko mabango. Ayan. Siyempre naman, kailangan merong ang tawag dito, yung kailangan malinis, no? Sa atin po. Kasi we have an organized God, we have a clean God, napakagaling ng creation. Kapag binasa po natin sa Genesis, talagang organized ang ating Panginoon. Kaya tayo dapat ay malinis din, di ba? Di ba, Doc? Saka alam mo Ayan. yung malamig na natural yung tinutulugan mo. Para kang pinag-ehele. Yes. Saka parang sabik na sabik kang matulog, aamoy mo yung kobre kama mo, aamoy mo yung kumot mo. Malinis na malinis. Tapos papasalamat ka sa Panginoon dahil binigyan ka ng panahon na magpahinga. At kinabukasan, iniisip mo uli yung gagawin mo. Ay nagkakaroon ka ng excitement na matulog dahil bukas na umaga, mag-gym ako. Yes. Bukas na umaga, magbabasa ako para may ma-share ako. Totoo. At kailangan ayusin ko rin yung mga tauhan ko. Ano ba yung ginagawa nila? Yes. Para masiguro ko na matapos naman nila yung gawain nila. Excited ang buhay, to be honest with you. Yes. Ngayon, pagka masyado kang tawag dito, stagnant ka or wala kang aktibidad. Idle, walang ginagawa. Wala kang, alam mo yung excitement pag natanggal sa buhay ng tao yan, patay ka na. Naku. Alam mo yung katawan natin, kailangan ini-excite yan eh. Yes. Dinadagdagan natin ng konti itong lecture natin, hindi lang insomnia, no? Gamot to sa insomnia. Alam mo yung excitement. For example, naligo kang bigla ng napakalamig na tubig. Another subject to. Alam mo yung katawan natin, kailangan ini-excite mo yan. Para kang nanigas ng Dok. Oo. Talagang biglang-bigla yan, sobrang lamig. O kaya naman, bigla na lang na gusto kong lumaki ng konti yung dibdib ko. Di gagawin mo, tataasan mo repetition, may excitement ka, meron kang activities, meron kang goal. Yung goal na yan, nagpapahaba ng buhay. Kasi susuplayan ka talaga ng Panginoon ng pangailangan mo. Nung pinag-aralan ko yung neuroplasticity. Ito tawag na brain plasticity. Kaya pala natin gawin. Kunyari, ang katawan mo, hirap na hirap kang magsuot ng damit na bagay sa'yo. Ang problema, hindi yung damit mo. Ang problema yung katawan mo. Totoo, Dok. Kaya nung malaman ko na hindi pala problema yung damit, mula nung lumiit ang tiyan ko at gumanda yung dibdib ko, lahat ng isuot ko. Bagay sa'yo. Bagay. Ayun naman. Ngayon ang tanong, Ano, Dok? magagawa mo ba ito kung wala kang goal sa buhay mo? Siyempre hindi. Kailangan may goal ka muna. At kailangan motivated Yun yung ka. nakita ko. Ayun. Okay. Ito naman, Dok, may huli akong tanong dito po sa Kaya yung tinatawag na high intensity exercise, another subject yan. Yes. Tumakbo ko ng mga 30 seconds na talagang ibigay mo. Para ma-excite yung katawan mo. And then, maglakad ka ng mga 90 seconds. 1 minute and a half. Para mag-cool down ka. Mag-cool down ka. Alam ba, napakaganda sa immune system yan? Yes. Ngayon ang tanong, sinong gagawa nito? Tayo dapat. Hindi nang pwedeng gawin ng kapitbahay mo yan. Yes. Pwede bang sabihin sa katulong mo na, sige nga, i-exercise mo ako. Hindi No, kung hindi mo ginagawa, alam mo na maganda, problema yan. Totoo. Pag nakadinig kayo dito sa Kaalampang Kalusugan ng mga tip na kung paano magkaroon ng magandang kalusugan, para maging wisdom yan, kailangan i-practice at gawin. Alam mo nung malaman kong masarap maligo maganda palang maligo ng malamig.
Nilalagyan ko ng yelo yung timba. Kasi wala ako nung cold na cold eh. Baka malamig na rin ang tubig dito. Pero ginagawa ko, nilalagyan ko ng malaking yelo yung isang timba. Ang At lamig doon, Dok. uumusin ko yan matapos ng regular shower ko. Talagang Oo, talaga. Kasi Alam ang mo, lamig pagkatapos, sabi ko sarili ko, Fresh na fresh. fresh ka. Saka alam pa isang ginagawa ko, Ano, Dok? ginugulat ko itong pisngi ko. Paano gulat, Dok? Gumagawa ako ng cubes na yelo na may pipino at saka kalamansi. Iaano ko sa mukha ko yan para magulat yung pisngi ko. Matapos mayelohan yan, ang ganda ng kutis ko. Ayun, mamula-mula. Mamula-mula. Alam mo, Dok, bigyan lang natin Pero ang tanong, nadagdagan. hindi ba pag tiningnan mo sarili mo at okay yung itsura mo, hindi ba nawawala yung pagod mo? Na kahit may edad ka na, nasasabi mo, gawin mo lang yung part mo, talagang magtatanong yung mga tao sa'yo, anong sekreto mo? Yes, totoo yan, Dok. O edi magtatanong sila. Unang sasabihin ko, vegetarian ako. Oo nga. Alam mo, Dok, ang dami mo nang Pero kung wala kang na-share na ginagawa, secret, wala ha? ka kailangan kasi sa lalaki, yung huwag naman sila mag-iisip ng masama. Yung bang feeling mo, yung parang lagi kang nagbibinata. Ay. Katulad ng dalaga. Hindi ba yung dalaga kaya nagpapaganda yan? Ang babae, to be honest, kahit may asawa ka na, ang mister mo, para hindi naman, alam mo, malungkot. Kasi nalulungkot ang mga mister. Pag nakikita ang mga misis nila, lumalaki na ang tiyan. Stress yan. Kaya sa mga misis, hindi ko muna pirmahan mo na yung kontrata dahil kanya na. Iyon na yung mister mo. Papabayaan mo ng katawan mo. Kailan yung lagi kang parang, alam mo na yung... Ma-maintain mo dapat. Ma-maintain mo. Hindi naman yung nag-asawa ka na para bang losyang ka na. Pinabayaan mo Kailan yung sa mga sarili kababayan, may jogging ka, kumain ka ng tama, palusugin mo yung katawan mo, at magsuot ka ng damit na bagay sa'yo. Yan yung pinag-uusapan natin dito. Health is beautiful. Amen. Pag malusog ka, believe me, to be honest with you, masaya ang buhay. Amen. Kaya ako, kahit sabihin mong may edad na ako, talaga naglalagay pa rin ako ng yung mga natural na mga, alam mo na, yung talagang, mapil mo naman na talagang bless ka ng Panginoon. At pag naglakad ka, yung hindi engkang-engkang, yung lakad mo talaga, lakad na lalaki, magagawa mo lang yan kung may exercise ka. Yes. Alam mo ba na hindi ka maniniwala, nag-grounding ako sa umaga. Naglalakad ako sa damo. Na nakapaa. Na nakapaa. Yes. Walang sinelas. Bakit? Para ma-electrify yung aking katawan. Para lumakas yung immune system ko. Yes. Ito yung kalusugan natin pinag-uusapan. Kaya yung mga tips natin pinag-uusapan dito, live na live dito sa Antipolo. Yes, ayan. Kaya mga kaibigan, ito pa po ang mga katanungan, mga kaibigan. Doc, ang tanong, do you use a phone, a tablet, or computer before bedtime? No way. Ayun. Mga kaibigan. Sa Spanish, nada. Ayun. Nada, mga kaibigan. Hindi po gumagamit si Doc before sleeping ng Kahit mga gadgets. nga hindi before sleep. Ayun. Ayoko yan. Ayun. Talagang pag Gusto ko na lang kailangan self ko yung pindot-pindot na lang. Ayun. Yung hindi na siya yung, ang tawag doon. Ayoko na yung mga digital. Yan. Kasi yung edad ko, yung generasyon ko, na pinanganak ako noong 1950s, gusto ko yung pindot-pindot lang. Hindi na yung, kung tawagin niya sa modernong kapamaraanan para bang naiinggit ka sa kanila. No way, hindi ako naiinggit. At alam ko yung, alam mo ba, pag tumingin ka sa cellphone ng matagal, blurred ang mata mo. Totoo yan. Namamaga pakiramdam ng mukha mo. Ba't ko ipipilit ito? Naku, napakaraming negative na maaaring maidulot ito, lalo-lalo na sa mga addict dito. Totoo, Dok. Alam mo, Dok, ang dami pa nating katanungan sa atin pong mga manonood kasi for sure gusto nyong malaman kung meron na po kayong insomnia. And here's some of the questions. Dok, yes or no? At very brief lang yung mga sagot natin dito. Dok, naghihili ka ba? Do you snore? Wala namang karoon. Pag may edad na talaga meron ko. Pero pag hindi ka kumain talaga na hapunan, wala tahimik Wala. Ayun, okay. Doc, do you know if you have changes in breathing when you sleep? Sa tingin ko, wala ako niyan. Okay, wala. Ito naman, what time of day and how much do you exercise? Actually, umuubos ako ng, extreme ako . So mga 2 hours? Hindi lang 3 hours? 3 hours, Ayun, 3 hours. Tapos, everyday ba ito? Everyday, kanya-kanyang setup lang. Ayun. Kasi ang grounding ko, inaabot na ako ng 1 hour . Ayan. And a half . Okay. May sit-up tayo, upo tayo, upo tayo. Ayun, okay. Ito pa mga kaibigan. How Tapos does... nag-ano ko sa damo, yung push-up. Ito pa. How does insomnia affect you? Are you sleepy during the day?
Actually, naantok ka ba, nabasa Dok? ko kasi kailangan din ng nap eh. Yes, nap lang. Malaking tulong yun eh. Yung mga 10 to 20 minutes na Yes, nag-nap yung ka. power nap na tinatawag okay natin. yun. Yes. Kasi kailangan din yan. Ayan. So during the day mga kaibigan hindi po yung paggabi na kasi masisira po ang ating pong sleeping pattern. And then another question is, do you fall asleep during activities such as kapag nagda-drive ka, when you are reading or working? Ay, no way. Magda-drive ka, paano ka naman... Oo nga, ma-aksidente ka na. Aksidente ka, abutin Ayun, yan. oo, totoo yan, Dok. At ito pa mga kaibigan, I think this is... Doon ka inom ng mga ginger tea. Ayun. Kailangan ng ginger tea to stimulate. Hindi alang stimulating epekto, pero bubuhayin yung dugo mo. Yes, ayan. Talagang in circulation ng dugo mo, aktibo. At may cleansing pa sa digestion natin. At maganda sa energy level at metabolism ang ginger. Kaya dinadagdagan ko. Yes. Na ang ginger talaga dapat laging kaagapay natin yan. Yes. Ito pa mga kaibigan, what medications do you take including over-the-counter drugs? Kasi si Doc, for sure, wala siyang iniinom na gamot. Ako din po mga kaibigan, more on siguro parang mga supplements, vitamin C, Marami mga naman, ganyan. marami naman tayong katulad ng pang-relaxing, chamomile tea, valerian root. Pero this one kasi... O yung binanggit ng ating propetisa, hop tea. Yan, oo. Pero ito kasi, Doc, talagang this is a question para sa ating mga nag-i-intake na mga gamot na meron pong maintenance katulad ng pang-high blood pressure, yung meron tayong maintenance sa asthma, yung ganito, ganyan, yung pang-diabetes natin. So, kailangan po i-check nyo po yun or ano po ba, may mga gamot po ba kasi meron po siyang mga side effects mga kaibigan. Ito pa, have you started or stopped any medications recently? Another question is, have you ever used medication to help you sleep? Katulad ng mga melatonin or yung mga pampaantok natin na mga gamot. And do you use any alternative techniques? Ito na, Dok, yung mga natural natin, pwedeng physical activity, nag-exercise ba tayo? Pwede ding change ng diet, pwede ring relaxation techniques. At ito pa, do you drink alcohol? Do you use drugs or yung mga pills po na pampatulog? And how much caffeine do you consume? Katulad po ng ating mga chocolates, ng ating pong mga coffee. And the last question is, naninigarilyo po ba kayo mga kaibigan? Alam niyo po, ito po yung mga katanungan na pwede nating malaman kung meron po tayong insomnia. At puputulin po natin, pakakabahin muna natin kayo dahil sa susunod po nating episode ay pag-uusapan natin. Mahabang discussion kasi itong insomnia. Totoo, Dok. Kasi talagang napakalaking problema po ang insomnia sa panahon po natin, especially if we have electronics around. Natuklasan mo na ba kung ilang percent ng populasyon ng buong mundo ang may problema sa Naku, malaking percentage, Dok. Yes, malaking percentage talaga, Dok. Kasi mapabata man, mapamatanda man, mga kaibigan, lahat po ay pwede pong magkaroon ng insomnia. Kaya alam mo, Dok, ang ganda ng topic natin ngayon. At sa susunod na topic po natin, mga kaibigan, walang religion dito. Abangan nyo. Walang religion dito. Pantay-pantay lahat ng tayo. religion, problema ito. Totoo, Dok. Kaya nga pag pinag-usapan ng pangkalusugan, kung sakali man, kung ano man pulutong ang ating kinabibilangan, baka po pwedeng tanggalin na natin yung hawi. Na para bang pag pinag-usapan natin itong ganitong uri ng mga subject o pangkalusugan, para bang nakapokus tayo, Adventist yan eh. Yes. No. We are not here to, what you call it, to be prejudiced to anyone. We are family of God, iba-iba lang ang ating ina. Kung maga sa ama, isang ating ama. But in the eyes of God, we are all basically the same. Yes. We belong in one family. In one family. Ayan. And we must love each other. Amen. Thank you so much, Doc. Alam niyo po sa atin pong mga manonood, ang ganda po ng atin pong pinag-uusapan at abangan niyo po kaming muli next week po sa atin pong susunod na part 2 po ng atin pong topic. Kaya sa atin pong pagtatapos, mga kaibigan, ay nais po naming ibahagi po sa inyo ang counsels on health. All should have an intelligent knowledge of the human frame, that they may keep their bodies in the condition necessary to do the work of the Lord. Those who form habits that weaken the nerve power and lessen the vigor of mind or body make themselves inefficient for the work God has given to do. On the other hand, a pure, healthy life is most favorable for the perfection of Christian character and for the development of the powers of mind and body. Sa atin pong pagtatapos, tayo po ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan po sa lahat, lubos po ang aming papuri at pasasalamat sa topic po na inyo pong ibinahagi sa amin sa araw pong ito. Dalangin po namin, Ama, ang kapatawaran po ng aming pong mga nagagawang pagkukulang at pagkakasala sa salita man po at sa gawa.
At dalangin po namin, Ama, na ang topic po ng insomnia, ang hindi po namin pagkatulog, ang paghihirap po ng amin pong mga katawan dahil po sa amin pong pagkakasala na hindi po pag-iingat sa amin pong katawan, dalangin po namin na tulungan niyo po kaming magbago ng amin pong mga sleeping habits, ng amin pong mga sleeping patterns. At sa lahat po, Ama, ng mga may karamdaman ngayon, sa lahat po ng hindi po maganda ang pakiramdam at nasa banig po ng karamdaman ngayon, Panginoon, dalangin po namin ang kagalingan ng bawat isa pong sambahayan, Amen. Panginoon, na nakikinig at nanonood po ng kaalamang pangkalusugan. At nawa po, Ama, kami po ay sama-sama, Panginoon, na magtulungan upang maging isang malakas na puwersa, Panginoon, ang mga taong nakikinig at nanonood ng kaalamang pangkalusugan upang maibahagi at madami pa pong maabot, Panginoon, na mga taga-ibang denominasyon, Panginoon, tungkol po sa 8 utos ng pangkalusugan. Maraming salamat po, Ama, sa pagpapala, sa pagmamahal at walang sawa niyo pong pagbibigay po sa amin ng reminders na meron po kaming tatakbuhan, katulad po ni Hesukristo na nag-alay po ng kanyang buhay para po sa bawat isa po sa amin upang makasumpong po kami ng kaligtasan. Ito po ang aming hiling at dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Mga kaibigan, subaybayan niyo po kaming muli 4:00 pa rin po ng hapon dito po sa Hope Channel North Philippines. Ito po si Gladys Panuelos, kasama pa rin po si Dr. Mateo para sa Kaalamang Pangkalusugan.